Kumusta sa lahat at maligayang pagbabalik sa Tang's Animex Recap. Ngayon, magpatuloy tayo sa serye ng Tokyo Ghoul. Napakaganda ng pelikula, ngunit medyo madilim. Paano ka, kung tayo ay nasa mundo kung saan ang mga tao ay nasa tuktok ng food chain? Palaging may iba pang mga uhaw sa dugo na nilalang, madalas na tinatawag na mga ghoul. Kinukuha nila ang hitsura ng mga tao kasama ng mga espesyal na kapangyarihan, na may kakayahang gawing biktima ang mga tao. Gayunpaman, tumanggi ang mga tao na tanggapin ang kanilang kapalaran, kaya nagtayo sila ng isang puwersang nag-iimbestiga na pinangalanang CCG. Nagtataglay sila ng mga kasanayan sa pakikipaglaban upang kontrahin ang ghoul sa pagpatay ng mga tao. Ngunit ang ating pangunahing karakter ngayon ay pinangalanang Kaneki, isang normal na estudyante sa high school. Umiinom siya ng kape kasama ang matalik niyang kaibigan na si Haidai. Biglang may sumulpot na magandang babae at ngumiti sa kanya na nakatawag ng atensyon ng binata, dahil nalaman niyang mahilig din pala itong magbasa ng mga libro tulad niya. Mabilis na naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Isang araw, dahil sa kanyang kawalang muwang, inuwi siya ni Kaneki sa pag-aakalang ito ang maswerteng araw niya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kinagat niya ang kanyang balikat. Doon lang napagtanto ni Kaneki na isa pala talagang ghoul si Risi. Habang nag-e-enjoy siya, malapit nang magpista sa kanyang biktima, paulit-ulit niyang nilalaro si Kaneki. Sa kabutihang palad, ang ilang mga bakal na bar ay hindi sinasadyang nahulog at nailigtas si Kaneki. Paggising niya, napansin niya kung gaano kawalang lasa ang pagkain sa ospital. Sinabi sa kanya ng siruhano na okay siya, kaya pinalabas siya sa ospital. Sa sandaling ito, nagkataon na nalaman ni Kaneki mula sa TV na ang mga ghouls ay hindi makakain ng pagkain ng tao, na ikinasindak niya. Sinubukan niya agad kumain ng hamburger, pero laking gulat niya, agad siyang sumuka. Kahit ilang beses niyang subukan, parang tae pa rin ang lasa. Sa sandaling ito, nalaman ni Kaneki ang kanyang pagbabago. Paglabas niya, nagsimula siyang magutom, gusto niyang kainin ang mga nasa paligid niya. Bilang tugon, pinigilan ni Kaneki ang sarili at nagmamadaling umuwi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang kanyang kaliwang mata ay sumailalim sa isang pagbabago. Noon niya naalala, ang doktor pala mismo ang nag-transplant ng organs ni Risi sa kanya kaya naging ghoul ito. Nang maglaro ng kalokohan si Kaneki at magtangkang saksakin ang sarili ng kutsilyo, sa hindi inaasahan, pati ang kutsilyo ay nabasag, na nag-iwan sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Sa puntong ito, unti-unting nawawalan ng kontrol si Kaneki. Hinahabol ang bango ng laman sa isang eskinita, nakita niya ang isa pang ghoul na nagpipiesta sa isang tao dito. Biglang lumitaw ang isang binata, tinapos ang kanyang tungkulin, at agad siyang sinunggaban ng taong iyon. Ito ang aking teritoryo. Habang nagpaplanong patayin si Kaneki, biglang may nagpakitang babae. Agad na sumugod sa pag-atake sa kanya kaya natakot ang lalaki at tumakbo palayo. Dahil nakita niyang gutom na gutom si Kaneki, pero pinilit niyang pigilan ang sarili. Gusto kong maging tao, na ginagawang hindi komportable ang batang babae na itinulak ang isang piraso ng karne sa kanyang bibig. Pagkakain sa kanya, hinampas pa rin siya nito. Biglang lumitaw ang isang mabait na lalaki, ginagabayan si Kaneki sa kanyang coffee shop. Nang mapagtantong maaari siyang uminom ng kape, naging napakasaya ni Kaneki. Kaya binigyan niya ng pagkain si Kaneki at sinabing pumunta siya rito kung kailangan niya ng tulong. Pagkaalis ni Kaneki, pagkatapos ay ipinaalam niya kay Topa ang tungkol dito sa isang nakaraang aksidente na kinasasangkutan ni Kaneki, dahil namatay si Risi, kaya inilipat ng doktor ang kanyang mga organo kay Kaneki, hindi sinasadyang ginawa siyang ghoul, na naging sanhi ng kanyang pagtataka. Pag-uwi, si Kaneki ay pinahirapan ng kanyang sariling gutom. Si Risi ay lumitaw sa kanyang isipan, na nagsasabi sa kanya na kumain ng laman kapag gutom, ngunit siya ay nanatiling determinado, na nilalabanan ang kanyang matinding pananabik. Kinaumagahan, nakita ni Haidai si Kaneki na bumalik sa paaralan, na nagpasaya sa kanya. Habang pinangungunahan si Kaneki upang makilala ang isang bagong kakilala, hindi nagtagal ay pareho nilang natuklasan na ang lalaking ito ang ghoul kagabi. Gayunpaman, sinubukan nilang dalawa na kumilos ng normal. Sa puntong ito, dahil kailangan ni Haidai na umuwi para sa mga dokumento, sa pag-aalala na baka kainin niya ang kanyang malapit na kaibigan, pinilit ni Kaneki na samahan siya. Nang makarating sila sa isang eskinita ay agad niya silang sinugod pareho. Ito ay nagsiwalat ng kanyang tunay na kalikasan bilang isang ghoul na kumakain ng laman. Nang makita siyang patuloy na binubugbog si Haidai, ikinagalit nito si Kaneki, ngunit siya ay mahina pa rin. Nang makita niyang papatayin niya ang kanyang kaibigan, nagalit si Kaneki. Agad na umusbong ang kanyang mga buntot, patuloy na hinahampas siya, na nagdulot ng matinding sakit sa kanya.
Akala niya okay na ang lahat, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Risi, na binibighani si Kaneki na kainin si Haidai. Nang malapit na siyang mawalan ng kontrol, muling nagpakita si Toka, at nawalan ng malay si Kaneki. Nang magising siya, napagtanto niyang nasa coffee shop siya. Nang makitang ligtas si Haidai, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Kaneki. Napag-alaman na kumokontrol sa kanya ang pagkagutom, humingi ng tulong si Kaneki sa lalaki. Kaya pinayuhan niya si Kaneki na magtrabaho sa Anteco Coffee na ito para matutunan ang mga paraan ng pamumuhay ng mga ghoul. Habang tinuturuan si Kaneki kung paano magtimpla ng kape, ipinaalam niya sa kanya na dito madalas nagtitipon ng mga ghoul mula sa ika-20 ward upang malaman kung paano makihalubilo sa mga tao. Dumating din si Haidai para bisitahin si Kaneki. Pagkaalis niya ay may dumating na dalawang mag-ina. Lumapit sila para hanapin ang manager. Sa puntong ito, dinalaan siya ni Toka na maging maingat sa mga may dalang malita na naging dahilan ng pagka-curious ni Kaneki. Pagsapit ng gabi, inatasan siya ng isang gawain na kumuha ng pagkain kasama ang taong ito. Yomo ang pangalan niya. Naisip ni Kaneki na kailangan niyang manghuli ng mga tao. Ngunit nalaman niya sa pagdating niya dito ay nangongolekta lang sila ng mga bangkay ng mga nagpakamatay. Sa kabilang panig, may dalawang investigador na inatas ang manghuli ng mga individual na klase ng S-Ghoul sa Area 20. Kinaumagahan, hiniling ng manager si Toka na samahan si Kaneki para magpagawa ng maskara, na naging dahilan upang hindi siya komportable, ngunit pumayag pa rin siya. Kaya nagpunta silang dalawa para makilala ang sira-sirang lalaki na ito. Bigla niyang tinanong siya, ano ang tingin mo kay Toka? Siya ay isang mabangis na babae, ngunit sinabi niya na si Toka ay isang napakabait at masipag na babae. Kaya nang umalis sila, si Kaneki ay naguguluhan pa rin, iniisip kung para saan ang maskara. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Toka na ang maskara ay para makaiwas sa mga investigador na hindi hayaang makita nila ang kanyang mukha. Sa pagbabalik sa coffee shop, nang susubukan ni Kaneki na kausapin ang babaeng ito, agad siyang nakaramdam ng matinding takot nang makita niyang kumakain ito. Ngunit mabilis siyang nakabawi at nakipag-usap kay Hinami. Dahil alam niyang mahilig din magbasa ang babae, tinuruan siya ni Kaneki kung paano magbasa at magsulat, na labis na ikinatuwa ni Hinami. Kinaumagahan ay mas naging malapit sila. Biglang sumulpot ang isang binata na nakasuot ng magarbong kasuotan. Ang kanyang pangalan ay Sukiyama. Nang lapitan ng binata si Kaneki ay agad itong hindi komportable. Kaya't siya ay pinalayas ni Toka at sinimulan niya ang pagnanais na kainin si Kaneki. Sa puntong ito, humanap siya ng mga paraan para lapitan siya. Napagtanto din ni Kaneki na siya ay binansagan the Gourmet, isang kilalang-kilala o sira-sira na figura. Ngunit nang malaman na gusto niya rin ang mga libro, sinimulan ni Kaneki na lansagin ang kanyang mga hadlang sa pagtatanggol at pumayag na dumalo sa isa sa kanyang mga party. Pagsapit ng gabi, sinanay ni Yomo si Kaneki na ipagtanggol ang kanyang sarili, at inilabas pa siya para magsaya kasama ang babaeng ito, na naging sanhi ng labis na pagtataka ng babae nang mapagtanto na siya ay isang one-eyed ghoul. At sinabi nila sa kanya na ang mga tao at mga ghoul ay maaaring magmahalan, ngunit kung sila ay magkakaroon ng anak ay mamamatay ito. Iilan lamang ang makakaligtas. Kaya ang pagkakaroon ng isang mata na ghoul ay magiging mas malakas kaysa sa isang purebred na ghoul. At ipinaalam nila sa kanya na hindi aksidente ang pagkamatay ni Risi noong araw na iyon. Dahil dito nagsimulang mag-isip si Kaneki. Kinaumagahan, nang tanungin niya si Sukiyama tungkol sa mga gawain ni Risi, nawalan siya ng kontrol, dahilan para aksidenteng dumugo ang kamay ni Kaneki. Nang palihim siyang kumuha ng panyong na may bahid ng dugo mula kay Kaneki, ang sira-sirang batang ito ay agad nananabik habang inaamoy ang dugo. Pagsapit ng gabi, habang naghahanda siyang dumalo sa party, naramdaman ni Kaneki na may mali. Bigla siyang dinala sa isang palabas. Noon napagtanto ni Kaneki, nalinlang siya sa gourmet feast na ito, at sabik silang lamunin siya dahil isa siyang one-eyed ghoul. Biglang may sumulpot na chubby guy at inatake siya. Napagtatanto na mamamatay siya kung magpapatuloy siya sa ganito, nagsimulang lumaban si Kaneki, na iniiwasan ang kanyang mga pag-atake habang siya ay mabagal, ngunit kalaunan ay nahulog siya at nasalo niya. Ang mga ghoul na naroroon ay nasa sabik, akala na si Kaneki ay mapipiga sa kanya hanggang sa mamatay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay sumailalim siya sa isang pagbabago, na natalo ang matabang lalaki na ikinagulat ng lahat na naroroon, dahil si Kaneki ay isang tunay na one-eyed ghoul. Biglang nagbago ulit si Sukiyama at pinatay ang matabang lalaki. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Kaneki, sinabing biro lang ang lahat. Kinabukasan, habang nasa kape, nang mabalitaan na may sakit si Toka dahil kumain siya ng hindi tama kasama ang kanyang malapit na kaibigan noong nakaraang araw, binisita siya nito.
Biglang dumating din ang malapit na kaibigan ni Toka. Nang makita niya si Kaneki, nagulat siya, sa pag-aakalang nakahanap na ng manliligaw ang kanyang kaibigan. Kaya nag-abot siya ng pagkain at umalis. Nang makita si Toka na sinusubukang kainin ang pagkain niluto ng kanyang kaibigan, napagtanto ni Kaneki na sila ay napakalapit. Nang umalis, nakita niya si Nishio na inaatake, kaya pumasok si Kaneki para pigilan ang mga iyon, na binigyan ng matitigas na suntok ang mga iyon. Kaya, dinala ni Kaneki si Nishio pauwi. Noon lang niya nalaman na nakatira si Nishio sa kanyang kasintahan. Pero sa hindi inaasahan, tao pala ang kasintahan niya. Sa puntong ito, tinanong ni Kimi si Kaneki na tulungan siyang kontrolin ang pananabik ni Nishio. Nakita kung gaano niya ito kamahal, kaya pumayag siya. Pag-alis, biglang, kinidnap si Kimi. Nakatanggap sina Kaneki at Nishio ng liham mula sa sirang ulo na iyon. Agad namang hinanap siya ng dalawa. Natuwa siya nang makita si Kaneki, kaya sumugod siya sa kanya at pinaalis si Nishio, pagkatapos hinampas din niya si Kaneki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Toka. Sinipa niya ito sa mga mata, ngunit mabilis itong nakabawi. Kaya't magkasamang nilabanan siya ni Toka at Kaneki. Sa hindi inaasahan, pareho silang nabugbog ng husto at pagkatapos ay inatake niya si Kaneki. Habang nilalasap niya ang kaunting dugo ni Kaneki, nakaramdam si Tsukiyama ng labis na kasiyahan. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Toka, hindi siya tugma para sa kanya. Kaya naman may naisip itong lokong ito, na lamunin si Kaneki habang kakainin niya si Kimi. Samantala, inaalala ni Nishio ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, nakatira siya sa kanyang kapatid na babae. Ngunit ang kanyang kapatid na babae ay pinatay ng kanyang kasintahang tao. Matapos ipaghiganti ang kanyang kapatid, nakilala niya si Kimi. Palaging tinitingnan siya bilang isang mapagkukunan ng pagkain. Ngunit nang siya ay nasugatan ni Kaneki, nagsimula siyang mawalan ng kontrol. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kimi na siya ay isang ghoul, na iniisip na siya ay ipagkanulo tulad ng kanyang kapatid. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pinayagan siya ni Kimi na kagatin siya ni Nishio. Dahil dito ay napagtanto ni Nishio na totoong mahal siya ni Kimi. Ngayon, si Nishio, nadala sa kabaliwan, ay inatake siya ngunit siya ay masyadong malakas at patuloy na ginagamit ang kanyang kagulay upang pahirapan siya. Nakita si Nishio na sinusubukang iligtas si Kimi, kaya nagpa siya si Kaneki na hayaang kainin siya ni Toka, dahil iyon ang magpapalakas sa kanya. Nakikita ang kanyang biktima na kinakain ng iba, sa galit, inatake niya si Toka. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon sa sandaling ito, si Toka ay sumailalim sa isang pagbabago. Inilabas niya ang kanyang kagulay at nag-counter-attack. Ngayon hindi na siya katapat ni Toka. Nang balak niyang lamunin si Kimi para lumakas ang kanyang lakas, kaya agad siyang tinigilan ni Nishio at natalo siya ni Toka. Biglang gusto ni Toka na patayin din si Kimi, dahil alam na niya ang kanilang mga pagkakakilanlan. Pero nung sinabi ni Kimi na maganda siya, umalis na lang siya. Simula noon, nagsimulang magtrabaho si Nishio sa Coffee Anteco. Ikinagulat nito si Haidai. Si Toka naman ay nagmumuni-muni pa rin siya dahil bigla siyang nakatanggap ng mga papuri sa pagiging maganda. Sa sandaling ito, nakikipagtalo si Hinami sa kanyang ina. Lumalabas na gusto niyang laging nasa tabi ng kanyang ama, ngunit sa kasalukuyan ay nasangkot ang ama ni Hinami sa isang napakadelikadong individual. Ang pangalan niya ay Jason, isang delikadong S-class ghoul at ang dalawang investigador na ito ay hinahabol siya. Dahil baguhan pa lang si Emon kaya kulang pa sa kasanayan. Tanging itong baliw na ghoul investigator lang ang makakapantay sa kanya sa isang laban. Nang tumakas siya, lumipat sila sa pag-target sa ama ni Hinami. Sa puntong ito, ipinangako ng ina ni Hinami na isasama siya upang makita ang kanyang ama na nagpasaya sa kanya. Nang maamoy niya ang amoy ng kanyang ama, agad na tumakbo si Hinami patungo dito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo niya ang mga investigador na sina Emon at Mado. Nakaramdam ng panganib, kaya sinabihan siya ng ina ni Hinami na bumalik kaagad sa Anteco. Bagamat nag-aatubili, kinailangan niyang tumakas para maghanap ng tutulong sa kanyang ina. Sa kasamaang palad, nakasalubong niya si Kaneki. Sa puntong ito, inilabas ni Investigator Mado ang kanyang sandata, dahilan para umiyak ang ina ni Hinami dahil iyon ang kagulay ng kanyang asawa. Ngunit nang dumating si Kaneki, tinakpan lamang niya ang mata ni Hinami dahil wala silang magagawa. Nang malaman na namatay ang ina ni Hinami, nagalit si Toka at gustong magiganti kaagad. Ngunit pinigilan siya ng manager dahil makakaakit iyon ng maraming investigador sa kanilang lokasyon. Samantala, sinisisi ni Kaneki ang kanyang sarili dahil siya ay masyadong mahina. Sa panig ni Toka, nagpasya siyang kumilos ng mag-isa.
Tinambangan niya ang dalawang investigador. Nang mapatay niya ang isa sa kanila, agad na nagpakita si Emon, kaya natalo rin sila ni Toka. Biglang inatake ni Mado si Toka. Nang banggitin niya ang ina ni Hinami, nagalit si Toka. Nagpatuloy siya sa pag-atake sa kanya, ngunit gaano man siya kahirap lumaban, hindi niya ito matamaan. Nang mapagtantong hindi maganda ang sitwasyon, nagawa ni Toka na makatakas sa tamang oras. Sa sandaling ito, natuklasan ni Kaneki na si Toka ay nasugatan, na nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala. Kahit na may pakialam ito sa kanya, itinaboy siya nito. Kaya nangako si Kaneki na tutulungan si Toka na magiganti, ngunit hindi niya papatayin ang sinuman. Samantala, labis na nalungkot si Emon sa pagkamatay ng kanyang teammate, kaya sinubukan din niyang magsanay ng husto upang maiwasan ang pagkawala ng iba. Biglang nalaman ni Toka na nawala si Hinami, kaya naghanap sila ni Kaneki ng magkasama. Ngunit nang marinig nilang sumigaw si Hinami, agad na tumakbo si Toka. Lumitaw din si Emon na humahabol kay Toka, ngunit namagitan si Kaneki. Sa puntong ito, natagpuan ni Toka si Hinami, nakikita siyang nahihirapan, nakahawak sa kanyang lambak. Natuklasan ni Toka si Hinami na nakayakap sa braso ng kanyang ina, ngunit nagpakita rin si Mado, na ikinagalit ni Toka. Agad na inilabas ni Mado